ang mga eroplano ng South Korea nagpakitang gilas sa Pilipinas. Ito nga po mga idol ang minamarket na mga light combat aircraft ng South Korea sa ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Dahil nga po sa paggugunita ng 75th anniversary ng pagkakaibigan ng Pilipinas at ng South Korea, ang mga eroplano ng South Korea ay nagsagawa ng isang air show sa Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga. Dito nga po mga idol ay tampok ang mga Black Eagles light combat aircraft ng South Korea. Ang eroplanong ito mga idol ay nagmula sa family ng South Korean Supersonic Advanced Jet Trainers at Light Combat Aircraft na dinevelop ng Korea Aerospace Industries kasama ang Lockheed Martin. Ito nga po ang kauna-unahang indigenous supersonic aircraft ng South Korea at isa sa mga kukunting supersonic trainers. Ang development nga po sa eroplanong ito mga idol ay nagsimula noong late 1990s habang ang maiden flight naman nito ay naganap noong 2002. Ang eroplanong ito mga idol ay unang pumasok sa serbisyo ng Republic of Korea Air Force noong 2005. Kalaunan mga idol ay nagdevelop pa nga po ng mga aerobatic at combat variants nito, ang T-50B, TA-50 at FA-50. Sa kasalukuyan mga idol, ang mga military operators nito ay ang Indonesia, Iraq, Malaysia, Pilipinas, Poland, Republic of Korea at Thailand. Ang eroplanong ito mga idol ay pinapalipad ng dalawang crew. May haba nga po itong 13.14 meters, wingspan na 9.45 meters at height na 4.94 meters. Ito naman nga po ay may empty weight na 6,470 kilograms at maximum takeoff weight na 12,300 kilograms. Ang fuel capacity nito mga idol ay 701 US gallon habang payload capacity naman ay 4.8 tons. Ang power plant naman nito mga idol ay isang General Electric F404 GE102 after burning turbofan engine. Para naman sa performance mga idol ay meron nga po itong maximum speed na 1,837.5 km per hour o Mach 1.5. Ito nga po ay may maximum range na 1,851 km at service ceiling na 14,630 meters. Para naman sa armament mga idol ay meron nga po itong isang General Dynamics M197 20mm 3-barrel rotary cannon na may 205 rounds. Meron nga din po itong total na 7 hardpoints, 4 sa ilalim ng wing, 2 sa wingtip at 1 sa ilalim ng fuselage. Ang mga hardpoints nga po ito mga idol ay may capacity hanggang sa 5,400 kilograms na payload. Pwede nga po itong magdala ng mga rockets, missiles at bomba. Ilang halimbawa na nga po dyan ang Hydra 70mm rockets, AIM-9 Sidewinder air-to-air missiles, AGM-65 Maverick air-to-ground missiles, Joint Strike missile na mga anti-ship missile, at mga Mark 82 bomb, Mark 83 bomb, at mga GBU, CBU na mga bomba rin. Para naman sa avionics mga idol, ay meron nga po itong Lockheed Martin AN/APG-67, Raytheon Phantom Strike Air-Cooled AESA radar, at marami pang iba. Mga idol, isa nga po ang eroplanong ito sa ino-offer ng South Korea sa ating bansa. Sa kasalukuyan ay nag-ooperate na ang Pilipinas ng 100 units ng mga FA-50PH. Ang mga eroplano nga pong ito ay nagmula rin sa South Korea na nauna nang inacquire ng Philippine Air Force. Ang balita nga po ngayon mga idol ay usap-usapan na plano ng Philippine Air Force na dagdagan pa ang mga FA-50PH ng ating bansa. Lalo pat ngayon na nag-offer ang South Korea ng kanilang bagong version ng FA-50 na tinatawag nilang FA-50 Block 20 Fighting Eagle. Ito nga po mga idol ay isa ring light fighter aircraft na kukomplement sa mga fighter aircraft ng ating bansa. Kaya't sana mga idol ay magkaroon nga rin po ng acquisition project para sa mga karagdagang light combat aircraft ng Philippine Air Force. At ito nga po ay magiging bukod pa sa mga multi-role fighter aircraft acquisition project ng ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!